yung ano niya, yung kapatid niya ayaw niyang mapauwi, kaya marami raw inoopera ng mga Canadians na ganun, na babayaran nga 15,000 to 20,000 para lang para lang ikasal dun sa kapatid niya na lalaki, para hindi mapauwi sa sa lugar nila. So she's been working here. She wasn't working here very long, maybe a few months, and everything seemed to be going all right. And then she sent me a message with a bunch of screenshots that her manager, actually, I guess I shouldn't say the name. Her manager had sent her a message over Snapchat asking her if she had a boyfriend, which she had replied no. She asked if she wanted an Indian boyfriend, and my niece's reply was, well, how old is he? And she said 25, and she said, well, I'm only 17. Like, no. And she replied with, well, if you want an Indian boyfriend, he can pay you $15,000 to $20,000 to get with him. Which she replied like, no, this is illegal. Okay, grabe, lakas ng hangin. Pero ang ganda ng tingnan nyo naman yung kalangitan. Nakikita nyo ba yan? Shit, diba? Magandang panahon ngayon dito sa aming lugar. Ano ngayon, saka walang pasok? Ano ngayon, ano bang holiday yung sinicelebrate? National Day for Truth and Reconciliation. Makikita mo yung mga rito, yung mga tao, mga naka-orange sila na damit. Nandun silang lahat ngayon sa park na merong parang basta maraming ganap dun mga locals. Ayaw ng mga to pupunta sana ako wala naman daw silang gagawin dun. Sabi ko may mga local na pagkain dun na pwedeng kainin. Ayaw nila, wag. Pero naggrocery kami, tapos dumiretso kami dun sa Spirit Halloween. Yung bilihan ng mga pang Halloween na mga costume, mga ganon. Lumalabas lang yun pag may mga event na ganyan Marami naman talaga, kaya lang ang nirereklamo ng mga anak ko, lang daw, parang generic yung mga naka-display. Kasi syempre, itong mga to gusto yung mga anime, yung mga pormahan Sabi ko, walang ganyan. Tapos, nga pala, pumunta rin kami kay Kuya Jay. Kay Kuya Jay Tadeo. Dati siyang nagtatrabaho sa Maple Leaf. Ngayon, nag-stop na siya para gawing na siya, full time na yung pagbebenta ng mga Filipino foods. Actually, dati na siyang nagbebenta rito sa Brandon ng mga yung mga order ganyan. Gusto mo na lechon, yung buong lechon yung buong lechon, yung mga belly lechon, mga pansit, mga lumpia, basta mga Filipino food. Nagpapa-order na siya, may message siya or tatawagan niyo siya. Marami siyang kinikater dito. Na yung binyag ng aking tropa ng anak niya, siya rin nag-cater. Okay na okay yun pag kayo kunyari gusto niyo ng mga handaan ng mga Pampilipino. Yun, si Kuya Jay, kontakin niyo. Tsaka meron na siyang pwesto rito sa May. Lalagay ko dyan yung address, nalimutan ko yung address. Pero ngayon ito, kaya ako nagbibideo kasi meron akong napanood sa Rebel News na about sa Ontario. Na naman, immigration fraud na naman ginagawa, at alam niyo naman kung sino na naman yung mga involved sa mga ganyan. Sila yung mga mekos na naman, anak naman talaga. 'Di ba sa karamihan dito sa sa Canada, ang madalas na nirereklamo ng mga Canadians yung mga Tim Hortons na alam mo yun, kinikater lang nila yung mga mekos. Tapos yung iba pa meron silang yung para mga LMIA fraud, na dapat yung mga trabahador sa Tim Hortons dapat hindi na dapat gumagawa kumukuha ng mga LMIA, kasi nga hindi naman hindi naman in demand job yun kasi marami naman pwedeng pumasok niyan ng mga locals dito. Baga yung mga nagsiserve sa Tim Hortons, yung mga cashier, yung mga
pwede namang mga locals, yung mga new Canadians nga ang tinatawag. Kaya lang ang problema, kaya nagagalit yung mga Canadians kasi nga ang inaano nila, ini-insist nila wala raw gusto ng mga trabaho sa Tim Hortons, kaya nag-a-apply pa sila ng LMIA. Ang LMIA pala, kaya pala gustong-gusto ng mga yung mga companies dito na kumukuha sa ibang bansa. Pala yan, pinafund din ng government ng Canada. Labor market impact assessments, which allow for the employer to receive federal government funding to hire temporary foreign workers. And they say they're doing so because they cannot find Canadians to fill that role. Yung mga ganun, normal na yun, na nangyayari. Yun na nga yung nirereklamo ng mga Canadians, di ba? Etong istorya na to, mas malala to. Pinapanood ko na nga sa inyo sa simula di ba? Yung alam mo yun, parang nanghihikayat sila ng mga Canadians na parang marriage fraud. Parang para maging citizen or permanent resident yung kanilang kababayan. O-opera nila yung mga Canadians dito ng pera para to get them married. Alam mo yun, parang yung sa mga mga illegal na activities na ganyan, malalala na yan. Yung parang magko-commit na kayo ng fraudulent marriage para lang makatulong sa immigrant para maging Canadian citizen or maging permanent resident. Yun buti na lang itong yung lalaki, talagang inaano niya yung nangyari sa kanyang niece. Talagang pinaglalaban niya kasi hindi daw dapat palagpasin kasi alam mo yun, nagiging nanonormalize na raw sa kanila kasi nakita niya sa message sa kanya ng niece niya na alam mo yun, yung kachat niya, sabi niya maraming gumagawa niyan, hindi naman nahuhuli. Parang sinasabi niya meron akong kilalang 4 na ganyan na nabayaran siya ng ganyan to $20,000 para 6 years na silang kasal, di ba? Lang yan, wala namang illegal diyan kung walang magsusumbong. Ganun pa yung yung mga wording Nasa yan yung kanina pinapanood ko sa inyo. Pero pusang alos, nakakabwisit lang. Sila, parang sila, parang naghahanap sila ng mga prey nila, yung mga bata. Minor, 17 years old, tapos o-opera mo ng ganun. Paano kung yung bata naghahangad ng malaking pera, di ba? Buti na lang yung bata nagsabi sa kanyang kamag-anak na merong ginagawang ganitong offering sa kanya. Buti 15,000 to 20,000 daw ang offer sa kanya. Buti na lang meron siyang alam niya yung batas na hindi pwede yan, illegal yan, pwede akong makulong yan. Ganun daw yung isip ng bata. Parang yung may-ari ng ng Tim Hortons na yun, babae. Yung yung kapatid niya ayaw niyang mapauwi, kaya marami raw ino-opera ng mga Canadians na ganun na babayaran nga 15,000 to 20,000 para lang ikasal dun sa kapatid niya na lalaki para hindi mapauwi sa lugar nila. Mga mekos talaga. Tapos meron pa mga comments dun kasi pinost na nga ng ng uncle niya yung ng babaeng biktima. Pinost na niya kasi nga hindi raw siya iniintindi ng mga local authorities na tungkol sa fraudulent na ginagawa ng Tim Hortons na yun. Ngayon may mga nagko-comment dun na galing rin sa ibang mga Tim Hortons, meron din daw ganun na mga illegal na usapan, may mga illegal na gawain. Ibig sabihin hindi siya nag-iisang nangyayari dun sa specific na Tim Hortons na yun. Nangyayari pa rin sa sa iba't ibang lugar ng Tim Hortons. Kasi kadalasan ng mga may-ari, managers ng mga Tim Hortons, mga mekos na nga. Kaya ang daming nagagalit sa kanila ngayon as in, hindi lang mga Canadians, pati sa UK, pati sa US, dahil nga sa mga pinagagawa nila na ganyan. Kasi actually wala namang masama sa sa mga immigrants, di ba? Wala namang sanang masama kung hindi nila ginagawa yung mga ganyang kalokohan. Tapos pa sila, akala mo sila yung mga mayayabang, sila yung matitigas, sila yung matatalino. Ang tingin nila sa sarili nila ganyan, sa totoo lang. Yung
huli kong video sa TikTok na tungkol sa kanila na nasa 400,000 na yata yung views nun. Tapos puro iba-ibang bansa na mga Pilipino nagko-comment dun na oh, ganyan din dito sa ganitong lugar, ganito rin dito sa ganitong lugar, na na ganyan din ang mga gawain ng mga mekos-mekos na yan. Hindi sa isang country lang nangyayari yung mga mga ganyang kalokohan, ganyang mga misbehavior nila. Sa ibang-ibang bansa rin sa mundo. Ang iniisip ko, sana hindi maghigpit yung yung immigration, kasi nga syempre marami tayong mga kababayan na gustong pumunta rito di ba? Sa Canada. Kaya lang sa isang banda naman, maisip mo sana maghigpit para hindi kumalat yung mga ganyang mga ganyang tao, yung mga ganyang, kasi kaya nga kami umalis ng Pilipinas dahil sa pasaway na pamamalakad ng ng Pilipinas yung mga corruption ganyan. Tapos ngayon mapupuno ng mga ganyan tao dito sa first world country. Wala na, karamihan nga ng comment doon sa napanood ko sa Rebel News. Puro puro negative comment, puro mga Canadians Sabi, Canada is now a shithole, yung mga ganun, parang nila pati yung mga nangyayari sa Canada. Nakikita na nila at nasasaksihan nila. Ngayon hindi na sila masaya. Makikita mo talaga sa comment, galit na galit sila. Ewan ko ba, hindi ko alam kung paano ihihinto ng ng government ng Canada yan. Kaya galit na galit yung yung mga karamihan ng mga tao sa liberals, kasi nakaupo ngayon masyado maluwang sa sa immigration. Ewan ko, alam mo naman tayo, nanonood lang balita sa Canada, balita sa sa Pilipinas. Oo nga pala, yung sa mga kababayan natin sa Visayas, ingat kayo dyan. Grabe yung nangyari sa yung lindol. Sana matulungan ng government natin. Magnitude 6.9. Ang grabe, ang lakas nun. Ang dami mga establishment na mga bumagsak pero hindi ko pa alam kung ilan yung death toll, pero nakakatakot. Ingat kayo dyan mga kababayan ko. Kung meron mga nanonood sa akin sa bandang Visayas, ilang muna at i-edit ko na tong video na to. Wala na akong mga bala sa na ma-upload Ha? Yun na. Like, share, subscribe, alam nyo na yun Yun na, paalam.